another episode of the JK Vlog. I'm with the husband. Nag-argue kami kanina. Explain mo, love, bakit? You're being a Hitler on my damit. Sabi niya nag-Hitler daw ako sa outfit niya. Eh, magbabasketball ako. Alam niyo ba kung ano sinuot? Yung pambahay na shorts na nagninis-nis pa sa dulo. Alam namang may mga taong imimit. Ito, Basketball. yung mga asawa niyo ba ganito din? Ha? Ang hilig bumili ng mga jogging pants, ng mga magagandang branded na jacket. Kapag may mga ganitong okasyon na makikipag-usap sa tao. Woo! Ba't na nililigawan mo ko? Ang ayos-ayos mo mga, ano yun? Nililigawan mo ko, ayos mo manamit. Ngayon, ano na? Mais pa rin naman ah. Ano maayos? Yun yung tinatawag na at leisure. At leisure? Mukha kang basura, at leisure. Hindi ko kasi na-aprobahan yung outfit niya kanina. At leisure. Picture mo, mas mapayat ka pala siya. Nakikita Ano siya? Thank you so much for coming, kapatid. Tagasaya ka namin. Ay, napakalapit naman. Di ba ikaw yung nag-reply sa mga ano ko? Snapchats ko. Lagi ka nasa happy. Kamusta? I love your hair. Are you sure? Ba't ka umiyak? Naiiyak na ako. For real? March 28. Ay, I'm so Happy birthday niya. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming Simple Life. Nood, comment down below. Please share and like this video. So, ayan guys. Nandito kami sa Savory. Happy with the boyfriend. Si Daddy. Ayan. Papropose na daw si RJ mamaya na. Charot. After daw natin. Ayan ang aming pagkain. Ayun yung pinag-uusapan namin ngayon. Kailan na magpropose si RJ? Ayan na. Meron ka ng social media pressure. Ito na yung aming pagkain. Fiesta. Happy birthday, Daddy! Saka birthday din ni Ana. Birthday ni Ana. Happy birthday, Ana. Ayan, guys. Nakauwi na tayo. Grabe ang kalat dito sa kwarto ko. Anyway, I'm just going to do a quick haul nung mga natanggap ko kanina sa meet and greet. Maraming salamat, guys. Maraming salamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na yakapin kayo. And to be honest, hindi niyo na ako kailangan bigyan ng mga kung ano-ano. Letters lang. Masaya na ako. Okay. Start tayo dun sa pinakahuling bagay na natanggap ko. Ayan o, diba? Okay naman. Sabi ko sa inyo, nagda-diet ako eh. Pero dahil cheat day ngayon, may nagbigay sa akin ng isang box ng brownies. So, diba, bongga? Yung girlfriend ni Mito, yung aming kapitbahay. Ayan, thank you so much. Bukas magiging handa namin to kasi bukas pa ang legit na celebration ni Daddy sa family. Tapos, ito walang pangalan. Naku. Ayan, binigyan ako ng isang viewer ng ayan o, diba? Isang box ng cupcake. Bongga. I love it. So, handa na rin to ni Justin sa kanyang birthday celebration. Maraming salamat sa contribution nyo. And, eto, naalala ko to. Eto, guys, sobrang salamat. Ito ay galing kay Carmela. Hala, nakita ko kagad, meron siyang may pa-blueberry siyang ganyan, no? She knows na I love blueberries. Thank you so much. So, pondo natin to. Lalagay ko to sa aking emergency kit. Sakaling magkalindol, magkasunog, may kakainin kami. Sobrang na-touch naman ako dito, guys. Binili niya ako ng mushrooms! Ay, nako.
Di ba lagi ko sinasabi na pag nakikita ko to, gusto kong bumili kaso sobrang mahal-mahal kasi niya. Ay, naka! Thank you so much, Carmela. Siya yung umiyak siya kanina nung nakita niya ako. Sabi ko, ba't ka umiyak? It's gonna make me cry as well. Pero yun, salamat. And then, ito guys. Ito. Isa rin to sa mga best na natanggap ko ngayong araw na to. It's a letter. Look at that. It's the lyrics of the vlog intro. Dinrawing ni Alsace Cablar. Ayan, bongga. Tapos may letter siya. Hindi ko na mapakita sa inyo because that's just for personal na lang yun. Tapos, humingi ako ng permission sa kanya if we can have this artwork printed on a t-shirt. And we're gonna work on that, guys. Tapos sabi ko, I'm gonna send you I'm gonna send you a shirt with the lyrics on. Thank you so much. Maraming salamat! So, yun lang, guys. Sobrang ang daming nangyari ngayong araw na to. Ayan, guys. Ito ang handa sa birthday ni Justin. Ito na talaga yun. Ito yung totoong handa. Tapos ito yung nagbigay sa amin ng cupcake kahapon na magiging birthday cake ni Justin. At saka, mga pampatabang binigay niya sa akin. Maraming salamat. Anong paborito nyong Filipino dish? Comment down below. I wanna know. Kung may recipe kayo, guys, lagay nyo rin sa ilalim. Bajel, ikaw ba nagluto? Ako lang tumikim. Ikaw lang tumikim. Okay, today we're gonna bake some cake. Actually, the cake is the box. We're just gonna decorate it, okay? Let's do this. That is so cute! So, ngayon, tatapusin ko na lahat. Lalagyan ko na ng icing. Tapos, I'll show you the finished product. Chin-chirin! Happy second birthday, Althea! Alam nyo guys, lagi ako sa kanila bumibili ng mga Korean products. So, I will have their link down in the description box. And make sure that you tag them and you greet them a happy second birthday! It's the next day first, guys. Hindi ko na alam kung saan natapos yung vlog kahapon. Pero pupunta ko ngayon ng post office. Push me lang. Hindi ko alam kung magkano ang ibibigay nila na tax para dun sa mga packages na kukunin ko. But hopefully, sana affordable lang. Nasa bahay na tayo, guys. So, bali, ang nangyari, nung nagpunta ako sa post office, hindi ako nakapag-vlog, sorry. Medyo mainit ang ulo ng mga tao doon. Baka pag naglabas ako ng camera, sampalin nila ako. Anyway, wala pa doon yung package, hindi matrack. And meron nagsabi sa akin sa Facebook, should take mga parang 10 to 20 days mula nung dumating siya sa Pilipinas. So, I would give it until the end of July to check. Kundi kawawa, sayang na naman. Naalala niyo yung nangyari sa akin na ginekjikan ako ng customs ng $300 worth of Burberry products. Hello, mga taga-customs! Kamusta kayo dyan? Other than that, nagpunta ako sa may, Victory Mall. Nagpunta ako dun sa binibilan ko palagi ng mga equipments or lighting stuff ko. So, ayan kapatid, nandito na naman tayo sa Victory Mall. Bibili na naman ako nito para may babasagin na naman ako, di ba? Yun, naliwanag. Oh, so, sa mga nagtatanong kung saan ako bibili ng mga equipments ko, anong pangalan ng store nyo, kuya? Fujifilm. Fujifilm. Dito sa, sa Victory Mall. Okay na. Ka daw, ate. Hello. Si ate, na laging nanonood ng mga videos namin. Salamat pala, ate, kasi sinabi mo, pumapayat na daw ako, sabi niya. And, just in case hindi kayo familiar kung saan yung Victory Mall, yun yung malapit sa may Monumento Station ng LRT. So, bumili ako ng bagong bumbilya na sana, hopefully, hindi na siya masira. Ito yung binili ko na bulb. Actually, sabi nga ni Kuya sa akin, hello sa mga nandun. Sabi ni Kuya, mas mura daw to ngayon. Sabi ko, dapat may discount to kasi last time parang ang mahal no. Ang mahal ng pagbenta niya sa akin. Anyway, so bumili ako 135 watts. This is parang mga 2 level more brighter than the usual light.
ano ba yung sasabi ko? Than the usual light bulb na ginagamit ko. And then, nagpunta din ako sa DIY hardware. Ayan guys, nandito tayo sa hardware. Dito sa may... andito tayo sa hardware sa may Victory Mall. And meron akong biniling tweezers. Ito oh. Ayan. Gagamitin ko sa mukha ko. So, tetestingin ko kung pwede ba to. And mukha naman siya pwede sa mukha. Basta i-sterilize lang na maayos. Meron kasi ako napansin, guys. Napansin ko na kapag vlogs, yung very less editing, very less parang structured, basta vlog, yung gano'n, mas pinapanood nyo. Yung mga vlog, although hindi naman siya as sobrang complicated ng mga beauty videos, mas madali siyang i-film. Yun lang, kasing tagal din siya i-edit ng beauty vlogs kasi you have to finish the entire day bago mo siya ma-edit, ganyan. Tapos alagay mo pa na effects, ganyan. Pero hindi siya as technical as a beauty video na kailangan mo ng perfect lighting, kailangan mo ng specific type of lens para maganda, ganyan. So, between editing a vlog and editing a beauty video, mas mahirap i-edit ang beauty video, mas matagal, mas magastos kasi bumibili ako ng mga effects, mga filters, ganyan. Hindi kagaya ng vlog na cut. Lagay mo intro, outro, yun, tapos na, diba? So, having said that, napapansin ko kasi, yung mga videos na mas pinagagastosan ko, yung mga videos na pas pinaglalaanan ko ng production time or an effort, hindi yung masyadong pinapanood. So, naisip ko, parang, should I stop doing beauty videos? Should I just focus on doing vlogs? So, hindi ko alam kung anong gusto nyong panoorin. Kasi para sa akin, kailangan ko kasi ng creative outlet talaga. Kailangan may maiproduce ako na very artistic for me to satisfy my own, alam mo yun, yung mga sarili-sarili kong issues, ganyan. Sabi ko, if I'm just gonna vlog and vlog and vlog, hindi naman everyday may exciting na nangyayari sa buhay ko. Parang everyday is sometimes a typical day, parang ganyan. Hindi kagaya pag beauty videos, I'm very ecstatic, I'm very excited kasi I get to share with you all these different items. So, hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Should I stop doing beauty videos? Kasi nga naman, parang may nakapagsabi sa akin na YouTuber na parang if Filipinas or if Filipinos or Pinoys in general want to watch makeup tutorials, ba't sila manonood ng mga Pinay na meron namang mas magagaling na kagaya ng mga international YouTubers like Desi Perkins, Nikki Tutorials, yung mga ganyan ba? Sabi ko, oo nga no, like for me, to be honest guys hindi naman sa nagda-down ako ng mga mas bago or mga Filipina YouTubers. Like for me, if I want to watch makeup tutorials, mas prefer ko yung mga international YouTubers. So sabi ko, oo nga, may point nga naman si ating nung sinasabi niya sa akin yun. Tapos, sabi ko, ano ba dapat ang gagawin ko para mag-grow tong channel na to? Sabi ko ganyan. Kasi I constantly find ways to improve the channel, to make it better. So, ayun. Yun lang. Andun ako sa punto na parang iniisip ko, para saan tong mga lenses na binili ko? Para saan tong mga lighting equipments na binili ko? Para saan tong mga makeup na hinuhoard ko? Kung hindi naman masyadong pinapanood yung mga makeup or mga beauty videos dito sa channel ko, mas pinapanood yung vlog. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Yun lang. Sana wag niyo ma-misinterpret yung sinasabi ko, guys. Hindi ko sinasabi na pangit ang quality pag Pilipino gumawa. Hindi ko naman sinasabi na mas tiyatangkilik ko yung ganito. Kasi, ang gara kapag Pilipino yung hindi ganon ha. It's just that, minsan may preference tayong tinatawag, diba? Like, for example, may mga tao na mas bet nila yung ice cream na may nuts. May mga tao na hindi nila bet yung ice cream na may nuts. Mas gusto nila yung plain flavored. Ayun, tama ba yung mga pinagsasabi ko? Tapos nga pala guys, may kararating lang na package. Nilayout ko na siya dito sa sofa. This is from the brand called, ano ba to? Silky Girl. It's like my first time hearing about them. And I'm excited to try it out. Kasi I feel like maganda to. Feeling ko lang naman. And of course, ang dami nilang pinadala sa akin na matte liquid lipsticks. So I'm very excited to share them to you guys. And probably, you will just see them in my Get Ready With Me videos. For now, I'm convinced na ayoko munang gumawa ng beauty video. Siguro mga Get Ready With Me. May mga chika-chikahan. Kasi mahilig kayo sa mga ganun, mga chismis.
wasted time.